Based on rules, ma'am. Based on your rules. Kapag retired na ang isang opisyal, pwede pa bang habulin ng court-martial? Civilian nga po yung category nila. So, hindi na But pwede. ito nga pong sabi natin, since nagre-receive po sila ng pension, pag-aaralan po natin kung how this will fall into play. So, pwede silang mawalan ng pensyon. Ganun po ba yun? If the legal channels determines that this is so, then we will follow. Meron po ba kayong message sa mga retired na sabi ni Colonel Trinidad, ay Admiral, nagpapakalat ng fake news? Ano po bang pinapakalat ng fake news ng mga retired? And may mapapangalanan po ba kayo na retired na nagpapakalat ng fake news? Yung mga pangalan, I think is obvious, nakikita nyo naman sa social media, na ito naman ay open to the public, yung mga pinopost nila. Ang importante dito, yung totoo lamang, ang babanggitin natin. And wag nating haluan ng malis, wag nating haluan ng konting, ika nga double meaning yung ating mga mensahe na ang taong bayan ay malilito, ang kasundaluhan ay malilito. Kailangan ang message natin very clear kung saan talaga tayo. Kung ang problema ay corruption, ang sagot doon ay higpitan ang project management. Hindi umaklas ang militar. Hindi palitan yung gobyerno. Bakit? The moment you change your message and you call for a regime change in the government, ang tanong, sino ang makikinabang pag napalitan yung ating gobyerno? Yung sagot nyo is as good as mine. We don't have to look far. Kaya importante sa ganitong panahon, ngayon, ay magkakaisa tayo. Alagaan natin, we have to secure and to protect the duly constituted civil authorities. Kung ano ang problema ng gobyerno, may kaukulang solusyon. Hindi militar ang solusyon sa problema ng gobyerno. Sir, kung mapanood to ng mga retired officials na sinasabi niyo nagpapakalat ng fake news, anong gusto niyong sabihin sa kanila? Nasabi ko na kanina, totoo lamang ipapakalat natin. Wala kayong warning sa kanila, sir? Totoo lamang. Hintayin nyo kung ano ang final result when it comes to the legal implications.